Ayan, thank you. Hello, good Thank morning you, po. Brother Sai. Ayan, good morning sa inyo Good lahat. morning. Good morning din po sa ating mga nasa online. Ayan, namimiss nyo na ba si Pastor Bong? O, kami muna. Hindi, joke lang. Pangalawang Sunday pa lang naman po na Pangalawang hindi si Sunday pa Phoebe. lang naman. Yes, yes, yes. Yes, ayan. So, Sister Charo is with me Yes po. to share the Word of God this morning. Are you blessed na mayroong mga nire-ray si Lord? Ayan. Yes. Sabi ko talaga ba? Ayan. So, we are continuing on sa series natin this November. Ang title ng series natin ay Roadblocks. At last week, we already started at ang ating tinalakay or diniscuss is about yung overcoming the shame of the past. You know, ano ba tinuro ni Lord sa atin dyan sa Yes. last week? So last week through PS and GV, tinuro ng Panginoon sa atin na a purposeful life is God-based and not shame-based. Ayan. Yan. So kung sino dito yung naka-attend last week, napakinig nung yan. So for those maaaring na-miss yun, well, yung ating mga recording, ating mga preaching, ay nandun naman sa ating mga sa website at sa ating social media platform. And, Charo, excited ka na ba? Yes? Hindi sure. Hindi sure. Ayan. So, today, we will continue to that with that series. And now, pag-uusapan natin ay yung overcoming the fear of the future. Okay? So, ready na ba kayong makinig sa salita ng Panginoon? Amen. Sige, let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord God, for this wonderful time. Thank you for the life that you've given us. Thank you, Lord God, for the opportunity to worship you with your people, oh God. And thank you, Lord God, for we will hear you once again and we will learn from your word, oh God, that would really help us, Panginoon, as we continue to follow you sa aming buhay. And Lord, we pray for me and for Charo as well. Gamitin mo po kami so that we can really share and explain the word of God clearly, and that itong word mo, Panginoon, would really impact yung buhay ng mga makikinig, Panginoon. So maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Charo. Ayan. Uy, meron ako narinig agad. Okay. So malamang marami dito nakakaalam. So this week, in-announce ng Disney at ng Pixar that Inside Out Part 2 ay marirelease na. Ayan, so it will come out June of next year, medyo matagal pa, pero medyo malapit na rin. And I believe marami mga tao ang alam itong movie na ito. Sino yung nakapanood ng Inside Out? Yung Part 1, taas nga yung kamay. Ayan. Nakaka-relate kayo sa movie na ito? Yeah. So, ayan. So, for those sa maaaring, ano ba yung Inside Out na yan? Ano ba yung movie na yan? So, let me tell you a little bit something about Inside Out. Okay? Pero, bago ang lahat, trivia lang pala. Kasi nung nagre-research ako about Inside Out, alam nyo ba na ang director ng Inside Out 2 ay Pilipino? Di ba? Represent. Woo! Hollywood, Pinoy. Ayan, proud Pinoy here. Pero yun lang, trivia lang. Okay, Inside Out is a story about an 11-year-old kid named Riley. Alright, so si Riley yan. Kaya lang, well, let me correct that. Well, it's about Riley, pero hindi talaga si Riley main character dito. The main character of the movie is yung kanyang mga emotions. You know, yung emotions personified, and you can see them there. Alright? So yung pinakamatangkad doon, siya si Joy. Alright? And then yung mukhang malungkot, ay sinabi ko na pala, ay yung asul pala, si asul yan, yung kanyang sadness. Alright? And then of course, yung nasa gitna na kulay pula, halata mo naman kung anong emotion siya. Ano emotion niya? Anger. Ayan. And of course, yung green is disgust. Kanina, tinatanong ko, ano ba Tagalog ng disgust? So naisip ko na lang, ew. Hindi na ako maisip eh. And then last but not the least is yung pinaka nasa dulo, siya si fear. Ayan. So pansinin niyo yung fear, no? Para talagang lahat ng may detalye na may kinalaman sa talagang fear, no? Hindi mo mapagkakaila eh. Ayan. And actually, that's my guy. Si fear, that's my guy. I can really relate with that emotion. It's because I myself, medyo fearful, no? Medyo fearful. Parang yun talaga yung usually response ko kapag may something na bago, may something na parang, parang di ko ata kaya, no? Whatever. Ngayon, sino ba dito ang nakakaranas ng fear? Taas nga kamay. Ayan. Buti na lang, hindi lang ako, no? Kasama ko pala kayo. And I believe
Disney and Pixar included si fear dun sa emotion because alam nila, and surely alam din naman natin, na talagang natural lang naman sa atin ang matakot. Di ba? Walang sino man dito ang pwede magsabi, I am fearless. Wala akong takot ni katiting. Subukan mo mag-asawa. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Alright? You know, it's natural to be afraid. No, about the ano. Kasi, di ba? Sandali, yung fear kasi actually, it's a good thing. Naniniwala ba kayo na fear actually is a good thing? Di ba? Kapag ikaw ay nasa edge ng building ng mataas, tatalong ka ba? No. Or will you try to put your hand sa apoy? Fear protects us eh. Di ba? Yung fear na, kumbaga, pinuprotektahan niya tayo para hindi tayo gumawa ng mga bagay na dangerous or magiging danger sa atin or makaka-experience tayo ng fear. Tama, di ba? Agree ba kayo doon? So fear is natural eh. No? Now, kanina sinabi namin na ang topic natin is overcoming the fear of the future. Sandali lang. If fear is natural, fear ay talaga namang nararanasan natin, it's part of being human, then why do we need to overcome it? Di ba? Ba't pa tayo nandito? Why do we need to talk about overcoming the fear of the future? Then let me tell you about yung fear of the future. Kasi the reason why we fear about the future is because the future is unknown to us. Sino dito makapagsasabi kung ano mangyayari mamaya? Siguro meron ang konti. Kakain ako mamaya. Sure, siguro yun, ng lunch. Pero I mean, the future, hindi mo alam what will happen tomorrow, the next day. Di ba? So, hindi mo alam yan. That's why we fear. Okay? And minsan nga, dahil hindi natin alam kung ano yung mangyayari, minsan yung imagination natin tumatakbo, tama ba? Di ba? Kaha-Halloween lang. Di ba? Di ba minsan, may kinalaman sa Halloween, ganyan, di ba? Pag madilim, natatakot tayo. Bakit tayo natatakot? Kasi tumakbo na yung isip natin na any moment now, bigla may susulpot na white lady. Diba? Natural siya eh. You know, we don't know about the fear. Hindi natin alam kung ano mangyari and therefore, natural for us to be afraid. But when our fears overwhelm us, it can prevent us from pursuing God's mission. This is actually the problem. Ang problema naman natin, hindi naman na we have fear. Dahil natural lang naman yun. But the problem is, how do we respond kapag nakakaramdam tayo ng fear? How do we respond kapag andyan na, may need ka nang gawin? Hala, kailangan kong sundin yung mission ni Lord. Hala, kailangan kong mag-share ng faith ko. Okay. And you're fearful. And, sandali, takot ako eh. Hindi ko na lang gagawin. Nakakaranas ba kayo nun? But when our fear is over, yun yung talaga yung problema. And because of that, sometimes, ang nangyayari is, we become, ano man term nito? We become parang indecisive. Diba? Sister, brother, mag-lead ka naman ng life group, for example. And then, oo ba ako? Hindi ko alam eh. Why? Because you are afraid. Hindi mo alam, kaya ko ba yan? Kaya ko bang mag-lead? Wala naman akong magagawa siguro dyan. Di ba? Or minsan parang nagpo-procrastinate ka. Yun ang iniisip mo siguro. Minsan posible na. Baka makalimutan ni Lord yung mission ni Lord for me. So, i-hold up ko muna para, siguro magbabago naman yung sitwasyon. O kaya, baka iba na lang siguro yung gagamitin ni Lord, hindi ako. And minsan nga, talagang pinakasukdulan na. We just really avoid yung mission ni Lord because natatakot tayo. I don't know where you are. I don't know paano nagmamanifest yung fear. But the plan at yung nais ni Lord for us is to move from fear to faith. Amen? That God wants us to be, maaring nasa comfort zone tayo and then move into our faith zone. Naniniwala ba kayo yung nais ng Panginoon sa buhay niyo? Here's a Sermon on the Mount
So we will talk about or we'll study Matthew 6:25 to 34. At dito sa teaching ni Jesus, we will see the reasons. 3 important reasons why we shouldn't be afraid. That even though totoo nga na sometimes natatakot tayo, hindi naman yung healthy fear sinasabi nun. Yung fear na nakaka-hinder sa atin to do God's will. You know, natatakot tayo. Ano yung mga importanteng mga reason na dapat or bakit hindi tayo dapat matakot? That there are 3 important reasons na pwede tayong mag-move out in faith because naiintindihan natin itong mga reasons na to. At naniniwala ako na kapag na-embrace natin itong mga kadahilanan nito, kapag pinalitan natin yung mga narrative natin na gumagatong sa fear. Di ba last week, PS and GB talked about shame-based narrative. Meron din tayong mga fear-based narrative. Meron tayong mga napaniwalaan na mga bagay na mali patungkol kay Lord, patungkol sa paano siya kumilos sa buhay natin, patungkol sa kung sino tayo in relation to God. At dahil doon natatakot tayo lagi, napipigilan tayo lagi to do God's mission for us. So this morning, I encourage you, if at nais mo na ang buhay mo ay maging buhay na may mission, nais mo ang buhay mo na may layunin, a purposeful life, then this is for you. So ang tanong, ready na ba kayo makinig? Ready ba tayo matuto sa Word of God? So, why we shouldn't be afraid? That's the question. And there are 3 reasons. And I will call Sister Cha to explain the first 2 reasons. Thank you so much po, PE. Again, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Sister Charo sa mga hindi po nakakilala. So, katulad po ni PE, ako rin ay isang matatakuting tao. Alam niya ng mga nakakakilala sa akin, ng mga tao na close sa akin, kung gaano katatakutin sa lahat ng mga bagay. And the fact na nandito po ako ngayon, yung proseso talaga. Pero thank you, Lord, sa kanyang grace sa buhay ko. So, simulan na po natin ang unang reason why we shouldn't be afraid in fulfilling God's mission sa buhay natin our lives are valuable to God. Totoo naman po, di ba? And alam naman po natin that our lives are valuable to God. So, sa Matthew 6 po, sinasabi rito, therefore, I tell you. So, may word na therefore, may nauna pong mga tinuro si Jesus. So, ito po ay from the Sermon of the Mount. So, yung nauna po rito, Jesus talk about yung treasures in heaven. Sinasabi niya po doon na where your treasure is, there your heart also be. So, kadugsong po nito, therefore, I tell you, do not worry about your life. What you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Parang kung titingnan po natin, very common, very usual, yung eat or drink. Sabi ni Lord, do not worry about what will you eat or what will you drink. Parang kung titingnan, ano kinalaman to sa kingdom mo, Lord? Parang, bakit dito kami hindi magwo-worry sa kung ano yung kakainin namin or iinumin namin or yung isusuot namin? Because I believe na itong mga bagay na tingin natin, common or usual lang, I believe na isa to sa mga dahilan or hadlang for us to fulfill yung God's mission. It's not more than food and the body more than clothes. Parang, ano kinalaman nito, Lord, sa kingdom mo? Bakit ito yung sinasabi mo na dapat hindi kami mag-worry? Para bang di ba pwedeng about na lang sa soul or paano kami mag-outreach? Hindi pa parang dapat yun na lang yung sinasabi mo sa amin na huwag kami mag-alala. Pero bakit ito? Because I believe then na itong mga bagay na to na seems common and usual, these are the things that we value. Tama po ba? Mahalaga naman po talaga ang pagkain. Mahalaga din ang inumin. Diba? So kung wala itong mga to, hindi tayo mabubuhay. Tama po ba? So itong mga bagay na to, alam ni Jesus na ito rin yung mga bagay na vina-value natin sa buhay natin. And ito rin yung mga bagay na kahit simple lang, possible na makahadlang sa mission niya para sa atin. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or stay away in barns, and yet
your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Well, obviously, sino din po dito yung mahilig manood ng National Geographic? Diba? Ako personally, sobrang na-amaze talaga ako sa documentary na yon, kung paano nila tinitignan, binabahagi sa atin yung buhay ng mga hayop, yung mga animals, di ba? Parang nakaka-amaze kung paano sila nakakadagdag sa ecosystem. And at the same time, yung parang mas na-amaze ako kung paano sila create ni Lord. At kung ano yung role nila sa mundong ito, sa part ng creation ni Lord. Meron at meron. At tayo who created by God in His image, we have our mission na higit pa sa kung ano yung ginagawa ng mga ibon na yan or na kung ano mang insekto na yan sa paligid natin. We have our mission. And higit tayo doon. Higit po tayo doon. Our lives are important in the eyes of God. Ito yung mga bagay, yung tingin natin mga bagay na tingin natin na parang, importante ba talaga kay Lord? Ang katotohanan po ay, lahat ng ito ay importante rin sa Kanya. Naniniwala po ba tayo doon? Naniniwala po ba tayo na ang buhay natin ay mahalaga sa Panginoon? Na kapag sumunod tayo sa Kanya, inobey natin sa Kanya, He will never leave us nor forsake us. Amen po ba doon? At even yung mga simpleng bagay na wino-worry natin or kinatatakutan natin, na baka pag sinunod natin ng Panginoon, baka walang mangyari. And ako personally po, itong bagay na to, dahil ako nga po ay isang matatakuting nilalang. And alam niyo naman po na ako ay intern. And ako po ay mga plano na may kinalaman sa aking calling sa Panginoon. And alam niyo naman din po na ang aking boyfriend na si Herbert ay, kalma po tayo. Alam po natin, bago ko pa man po siya makilala, at matagal na po siyang nandito, at for sure, mas alam niyo po na yung desire niya to serve the Lord in full time. Na talagang yung buhay niya, gusto niya talagang, ialay sa Panginoon, sa praise team. And to be honest, answered prayer po sa akin si Herbert. Opo. Dahil isa sa mga panalangin ko sa Panginoon, sana ko magkakaroon man ako ng boyfriend or future husband, is someone na parehas kami na may desire to serve the Lord. So ito na nga, ay nasa intern ako ngayon, and may mga bagay na dinidil sa akin ng Panginoon na may kinalaman in fulfilling yung mission ko, in fulfilling yung calling ko sa Kanya. But recently lang, kaya thankful ako sa Panginoon na ito yung tinuro niya sa akin. Dahil recently lang, sobrang dinidil sa akin ng Panginoon yung takot ko sa future. Parang dumating ako sa point na parang nahanap ko yung sarili ko na, am I really trusting the Lord sa future ko? Kasi kung susundin ko si Lord, tapos siya mag-full time, parang, Lord, ano na? Parang paano po yung future? Tapos paplano kami ng future namin, ganyan-ganyan. Parang, may mangyayari ba talaga, Lord? Parang totoo ba na hindi mo kami pababayaan? Na kahit ilang beses ko nang marinig yung testimony nila PB and PG nung sumunod sila sa Panginoon, na hindi sila pinabayaan up until now. Parang, Lord, totoo din ba siya sa akin? Or mangyayari din ba siya sa akin? Because ito yung mga bagay na vina-value ko. And natatakot ako na baka pag nag-say yes ako sa'yo, and knowing Him na He really want to serve you, God, ng buong buhay niya, meron ba talagang mangyayari? Hindi mo ba talaga kami pababayaan? Pero sabi ni Lord, your life is valuable to me. So whatever it is that I value, mahalaga rin din sa Kanya. And for us, or maybe some of you na parang natatakot din to really follow the Lord kasi sobrang futuristic na yung na-imagine mo, worst case scenario na kapag finalo ko ba si Lord, hindi ba talaga niya ako babayaan? Well, I'm telling you po right now, katulad ng sinabi niya sa verse na, you are much more valuable dun sa ibang creation ni Lord. Amen po ba dun? So our lives is valuable to God. Can any one of you, by worrying,
add a single hour to your life. Survey lang po. Meron po ba? Na nung nag-worry ka, natakot ka, alam mo, gumaan yung pakiramdam mo. Ay, ang sarap. Ay, may kapayapaan. No, wala. Katulad ko, mga moments ako'y natatakot sa kinabukasan ko. Ano lang siya, nakaka-drain lang. Tama po ba? Nakaka-drain lang siya and it doesn't add anything to you. So bakit ka nakafocus dun? Why are you focused sa mga bagay na hindi pa nangyayari sa buhay natin? If you wait for your fear to disappear before you follow the Lord, you can never move forward. You will never move forward. Yes, katulad sabi ni PE, yung fear, andyan yan hindi naman mawawala. Pero ang tanong, mag-i-stay ka na lang ba dun sa takot mo? Mag-i-stay ka na lang ba dun sa mga bagay na wino-worry mo na wala pa naman? And reading yung truth na yon, na mahalaga ka sa Panginoon, hindi pa ba enough yon para mag-yes ka kay Lord sa calling niya sa'yo? I think yung truth na yun, yung imaginein mo si Jesus sinasabi sa'yo, are you not much more valuable than those birds na ginawa ko? You are much more valuable than they. Therefore, your life is important to God and valuable to Him. Second point, or second reason why we shouldn't be afraid is because our significance come from God. And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, you of little faith? Dahil we believe na kaya tayo natatakot to obey the Lord and to do His calling sa buhay natin. Kasi madalas yung significant natin, kinukuha natin kung paano natin tingnan yung sarili natin. Madalas, kaya tayo natatakot to step out, kaya tayo natatakot mag-share ng gospel, kaya tayo natatakot na mag-lead ng isang life group. Kasi yung significant natin, kinukuha natin kung paano dinefine ng mundo yung tayo. At kung paano rin natin tignan yung sarili natin. Yung significance natin, ang nagiging source ng significance natin, yung sarili natin Instead na kay Lord. Si Lord ang bahala sa'yo. Si Lord ang magbibigay ng significance sa'yo. Na kung sa tingin mo na wala kang kayang gawin, wala kang kayang ibigay na any significance sa kingdom ni Lord, well, because you're focusing on yourself. You're getting your significance sa sarili mo at hindi kay Lord. And another testimony of my journey sa internship. Maraming beses na akong muntik umatras. Dahil sa takot ko na baka wala akong may ambag sa church na to. Weekly, nagmi-meeting kami. Ba't ako umiiyak? Kanina hindi ako umiiyak. Pero weekly, nagmi-meeting kami. Yung mga first 2 years, or baka mahaba pa yung proseso na yon. Lagi akong may takot. Wednesday pa lang, lagi na akong gustong umatras, ayokong umattend, parang ayokong umattend kasi tingin ko wala naman akong kayang iambag doon. And take note, ang mga kasama ko po doon, pastor, GV, Zep. Di ba? Parang sila, kung titingnan mo in their spiritual journey, super ahead na sila Marami na silang, may nag-react. Marami na silang nagawa. And to be honest, itong mga taong to, nung nagsisimula ako sa lakad ko sa Panginoon, I look up to them. Tapos ako parang may tawag ng Panginoon, tapos nag-yes ako, tapos ito yung mga kasama ko, hala, may kaya ba talaga akong ibigay? May kaya ba talaga akong iambag? Ito lang naman ako. Nag-lead lang naman ako ng isang ministry sa mga bata. Tapos ito yung tawag sa akin ng Panginoon. Parang ang laki parang hindi ko kaya. And maraming beses, ilang counseling na parang ayoko na talaga. Ilang beses nagpakausap. Alam mo yun, grabe yung na-realize ko na, okay, kasi yung significant ko, kinukuha ko lang sa sarili ko kung paano ko tignan yung sarili ko. I'm a timid person.
At wala akong kayang gawin. So bakit pa ako sasali doon? Bakit ba kasi ako tinawag doon? Parang gano'n. So sinisik ko pa si Lord, di ba? Pero thankful ako sa mga tao na tumulong sa akin, ng mga pastor, na never nag-give up sa akin and na tumulong sa akin to really look up to God. At hindi sa sarili ko. At hindi dahil ito lang yung kaya kong gawin, wala nang kwenta yan. So maybe, same with you po. Na nag-struggle kayo to follow the Lord kasi ganito lang yung tingin nyo sa sarili nyo. Pero sabi ni Lord, sabi ng katotohanan na yung significant should come from the Lord. Doon po natin i-focus yung sarili natin at hindi kung paano natin tignan yung sarili natin. Kasi for sure, wala pong mangyayari. Wala pong mangyayari. Understand your significance in God. So sa journey po, hindi madali. For sure, marami nang nabato ang mga kaaway sa atin kung ano yung tingin po natin sa sarili natin. But you have to understand that you are significant in the eyes of God. At meron kayong kayang gawin sa kingdom niya. Believe in what God is telling you about you. Tulad ng sinabi ko po kanina. Huwag kang makinig sa sariling definition mo sa sarili mo o sa ibang tao, kundi kay Lord. So itong first 2 points na to, I hope na talagang nakatulong sa atin to overcome yung fear. Hindi ko alam kung ano po yung tinuturo sa inyo ng Panginoon or ano yung fear na meron kayo ngayon, but I hope itong dalawang katotohanan na to will help you to, pag nilay-nilayan, isipin na, okay, Lord. Okay, Lord. So ito pong huling point, ito pong huling katotohanan ay tuturo po sa atin ni PE. Ayan, thank you, Sister Charo. Ayan. So, Sister Charo discussed or talked about yung first 2 reasons, and this is the third and last reason based on the passage. Our needs are known by God. Our needs are known by God. Let's read Matthew 6 verse 31. Sabi rito, so do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? Paulit-ulit si Jesus dito. Mula pa nung verse 25, sinasabi niya na yon. About eating, about drinking, or about, about clothes or what you wear. And habang inaaral ko to, bakit ito ba? Wala na bang iba? Di ba? Hindi pa pwedeng siguro nung time niya, yan yung pinaka-concern. Siguro sa modern times, sa ngayon, baka pwede na natin, what shall you play sa games? Or what shall you, watch? Ibig sabihin, there are a lot of needs. Tama ba? Pero I believe na ito yung binabanggit ni Jesus dito. Because ito yung bare minimum for you to survive. Tama ba? Yung kakainin mo, basta may kakainin ka, makakasurvive ka. Di ba? Lalo na ako. Or what should we drink? Or what should we wear? Because a purposeful life is more than just surviving, mga kapatid. Nabubulol na ako. A purposeful life, ayan, pag-alan na lang natin, it's more than just surviving. It's more than just what you eat, what you wear, or what you drink. Totoo naman yun. Alam ni Lord, naiintindihan ni Lord na yung mga bagay na yan, kailangan natin. Amen ba doon? Pero ang sinasabi niya, sandali, do not worry, do not be afraid na mawalan ka ng mga ito kasi hindi ito ang pinaka-importanting bagay sa mundo. Amen ba? God has a plan for us. God, created us at meron tayo dito sa mundo. Ang nais ni Lord ay magawa natin yun. At itong mga bagay na ito, definitely ipoprovide niya. Kaya sabi niya, do not worry. And then in Matthew 6:32, sumobra. Ayan. And then, sabi dito sa verse 32, for the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. So the problem is not, having these needs, but the problem is yung running after these things.
And at sinasabi rito, the pagans run after these things eh. Kaya iniisip ko itong mga katuruan about do not worry. Maybe for somebody that doesn't understand or wala pang personal relationship kay Lord, this doesn't make sense. Bakit hindi ka magwo-worry sa mga bagay na yan? Ka-worry-worry yan. Kapag wala ka niyan, baka mamatay ka. Baka pag wala ka niyan, wala kang makain. Yari na ang pamilya mo or yari ka na. So maybe they won't understand it. Maybe for those, ang kailangan talaga nila is to continue to seek God, know God, and eventually surrender their lives to God. But for us, what God is saying, no, iba kayo. You shouldn't run after these things. Why? Because your Heavenly Father knows that you need Him. Alam na ni Lord. Ang good news dito is not just God will provide, but He knows exactly what we need. And sometimes, hindi yun sakto sa what you expect. Our future is not in our hands. It's in God's. Running after these things, it will not secure your future. Running all of these things, kahit na hindi mo alam kung ano mangyayari in the future. But the reason why we can confidently move forward, the reason why we can do God's will and God's mission for us is because alam natin, sandali, our future is in the hands of God. Ano pa ba ang pinakamulupit na assurance for us para maging confident tayo na secure ang future natin? Amen? And then, this is a very familiar passage. Baka iba sa inyo, kabisado na to. Sabi, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Familiar passage? Minsan, intindihin natin, yung sinasabi natin ng His kingdom, seek first His kingdom and His righteousness. Ano bang ibig sabihin nito? Parang very vague. So, what Jesus is telling us is that yung totality ng will ni Lord dito sa mundo, dito sa buhay natin, yun yung dapat pinapahalagahan natin. Hindi lang kung ano yung kakainin natin, ano yung susuot natin. And then may pangako, and all these things will be given to you as well. To tell you honestly, there are times that I doubt that promise part ng verse na to. Uy, pastor, bakit? You know what happened, or at least some of you know what happened sa aking misis, na nagkaroon siya ng problema sa mata. In fact, wala pa rin talagang diagnosis what happened to her eyes, and therefore hindi rin namin alam. Ano ba talaga? Paano ba yan? Magagamot pa ba yan? Patuloy yung lab test, patuloy yung mga check-ups. And, worst things, ay naiisip ko, mga worst possible scenario. Like, baka si Milen mabulag. Paano na mangyayari? Paano na magagawa yung will ni Lord for her life? Paano yung mga anak namin? We could just, imagine what will happen. Pero I realize na totoo, that when we are in situations na mahirap, powerful si Lord to remove us out of that situation. Amen? He is powerful enough, and we are praying for a miracle kay Milen. But, sometimes, baka hindi yung need natin. And God knows it. That though God is powerful enough to remove us from that situation, God is also powerful enough to see you through in your hardship. Amen? That the courage, the faith that you need will not come from you, but will come from God, and that He will see you through. And that whatever it is na pinagdaanan mo will be a platform for you to serve God more and to serve God powerfully. Fear, may effect. Kapag we continue to respond sa fear, what happens is that next time you will have the opportunity, to follow God's mission,
mas madali sa'yo to respond in fear. And then next time ulit, huy, safe ako rito ah. Pag inuna ko pala yung fear, walang nangyayari sa akin di maganda. Hindi ako nagiging uncomfortable. Hindi pala ako mababash. Or whatever it is that you fear. Uy, okay to ah. Then, ulit, fear. So natitring ngayon yung fear reflex mo. Such time na natural na sa'yo to say no. Because takot na yung nauuna. But God's will for us is not palakasin yung fear reflex natin, but to respond by faith at i-develop natin yung faith muscle natin. That every time we obey God and every time we see God move, I saw God move. Nagamit ako ni Lord. Nakita ko kahit na feeling ko parang hindi ko kaya. Si Lord yun ah. Si Lord yun oh. And then unti-unti, as you continue to obey God and seek yung kingdom niya in this righteousness, yung faith muscle, you continue to, na-stretch yung faith mo to continue to obey Him more. So yan yung nais ni Lord for us. Since God knows our needs, we can confidently pursue His will for us. Yun. Hindi na problema sa atin kung ibibigay ba ni Lord o hindi. Ibibigay niya. And more than that, alam niya kung ano ibibigay niya sa'yo. Para ikaw, you can confidently pursue yung will niya sa buhay mo. And Jesus concluded itong part ng kanyang Sermon on the Mount. Sabi, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Minsan masyado tayong focus sa tomorrow. May present. And here in the present are opportunities where you can pursue and obey God's will sa buhay mo. So, here's God's message for us. Rising above our fears enable us to do God's will. Again, maaring hindi mawala yung fear. Every time na may opportunity, maaring may fear pa rin. But, if we continue to rise above our fears, if we continue to surrender our fear kay Lord, kahit na, may nararamdaman pa tayo, sinusunod pa rin natin siya, then, yung life mo will be characterized by meaning and purpose. Rising above our fears enable us to do God's will. Fear can be a powerful barrier that hinders us from fulfilling God's mission for us. Akin ba yun? Hindi, sorry. Ayan. Biglang na ko. Ayan. Fear can be a powerful barrier that hinders us from fulfilling God's mission for us. It is when we rise above our fears and put our full trust in God that we can truly pursue a purposeful life. Tandaan natin yun. So this week, approach God. Minsan kasi, yung mga takot na yan, hindi naman natin masyadong napapansin or hindi natin masyadong iniisip. Andyan lang yan, minsan ka sumusulpot na lang. Pero this week, I challenge you, approach God and identify the fears that prevent you from fulfilling His will for you. Kailangan ma-surface out yan. You ask God sa grace niya para sumulpot yung mga yan. Kailangan nating harapin. Then, surrender them to God and ask Him for an opportunity where you can rise above your fears and obey His mission. Nakakatakot naman itong prayer na to, PE. Need ko ba talaga ipag-pray? Baka bigyan talaga ako ni Lord na opportunity. Pero yan. God wants us to respond always by faith. And maybe, mabigyan na kayo ng opportunity to see God move in your life. So again, rising above our fears enable us to do God's will. Tumayo po tayong lahat.
Fear will always be there. But God is with us. Fear will always be there. But as we continue to obey God's will for us, unti-unti, mas magiging faith-based tayo kaysa fear-based. So we will rise above our fears. We will be able to do God's will. God can do it to you, through you. You know, maaaring niisip mo, Lord, kaya mo ba talaga? He can. Can you provide? Can you enable me to do this? Can you enable me to do your mission for me? Yes, He can. And He will. But we need to respond by faith. We need to confidently say, the Lord, Ikaw po yung kumilos. Lord, yung promise mo, Lord, tuparin mo. You will be with me. Lord, yes, by faith. Kasi alam ko, nandyan ka. So kanina sinabi ko, this week, you know, pwede nating identify yung mga fears natin. Huwag na tayo mag-antay. Ngayon na mismo. We will have that opportunity before we worship Him. I'll give you just a few moments just to identify, Lord, saan ba ako natatakot? And once, you know, discern mo kung ano yung mga bagay na kinatatakot mo, surrender it to God. And pray to God. Ask Him, Lord, give me an opportunity to rise above my fears. So I'll give you a few moments just to do that. Lord, You know our fears. Wala naman po kaming may tatago sa inyo. But Lord, our prayer is that even though we know na meron kaming mga takot sa buhay, that You, O Lord, will enable us to rise above them upang magawa namin yung mission Mo for us. Lord, alam Mo yung mga pinanalangin ng bawat isa sa amin. And my prayer for them is that You will honor their faith. Na magamit Mo, that You will honor their faith, na maging ready sa ibibigay Mo opportunity para magawa nila yung mission Mo for them. Mag-rise sila sa fear nila. Lord, we trust in You. And we can confidently move forward because You are with us. That You will provide everything that we need upang matupad yung layunin Mo at mission Mo for us. Tulungan Mo kami to continue to surrender the fear and respond by faith. In Jesus' name, amen. Let's worship Him.